Morning po, good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is January 19, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan yan sa may 4110 6th Street, corner ng 11th Street, Village, Villamor Air Base. Dito yan sa may Pasay, Barangay 183 Pasay, at dadalhin po natin yan sa may Newport World Resort, entrance New Boulevard, Newport, Barangay 183 Pasay. Ang nahirapan tayo dito, puro maliliit ang kalsada. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Dito tayo pinapaikot-ikot Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada. At hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Sa mga proyektong at least na kompleto nyo na yung internal audit, ilan na ang maaasahan ng publiko na either na posibleng makasuhan bunga nitong internal audit at investigasyon ng department? I cannot but we will submit a report on this matter. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Magsasabi ko kayo sa aming komite. Yes, Your Honor. Mga kailan po matatanggap ng aming yung report ng department? Within the month, Your Honor. This month, okay. Yes. Salamat po, Yusek. Tapos, follow up sa ilang naunang interpelasyon na. Itong pinag-usapan at iniintindi namin coordinate, kakaibang klaseng mga coordinate. Anong epekto ng balita hindi tama ang coordinate na ginamit sa pagtunto ng mga posibleng ghost at saka substandard project? Ano yung naramdaman ng department na epekto ng gano'n? Una po, dahil po mali yung location coordinates na ibinigay at ginamit ng mga nag-validate. Siyempre po, yung ang effect po nun is na-mislead po sila into the wrong locations. And even po yung report na isinubmit nila is basically mali rin po kasi mali na agad yung location coordinates na pinagbasihan po nila ng inspection po nila. So, ang effect po nito is basically po, we will restart all over. Kung natapos na po natin yung 130,000 projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to just to be sure po na with our data. So dahil po na-mislead, Mr. Chair, so it is a disservice, hindi lang sa paghahanap ng komiteng ito at ng ibang investigative bodies ng katotohanan, pero on top of in effect na nakaw yung hit ng publiko, Good afternoon po. lalong binaha. Ma'am, saan po exit dito? Hindi ko kabisado Ano po yun? Saan po tayo daan? Newport. Mapa lang din po yan. Hindi rin kasi ako taga dito. Okay. Newport. So, sundan ko na lang to. Apo, Kasi akala ko taga rito kayo, papaturo ko na lang sana. Sundan ko na lang ito. Dami kasing pasikot-sikot dito. oo nga. Maliliit pa ang daan. Notaryo lang ako. Yung ako napapunta dito. Kailangan nyo palang i-restart ulit yung 1/3 nyo lang natapos na out of the 3,000 projects na pag-audit, pag-investiga. Significant po yun, no? 1/3. And then, uulitin nyo pati yun, bukod sa 2/3 na hindi pa nasimula. So, parang nasayang din, no? Yung effort, energy, resources ng department. Share. Tama po kayo.
Okay, so hindi po maliit na damage, no? All around it. Nung iniimbestiga na lahat ito last year, ng iba't ibang body, nasa DPWH naman na yung mga MIPS na start, intermediate, and pati po yung infratrack, di po ba? Set? Lahat po yun ay nasa DPWH, Your Honor. Oo. So, bakit yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Para ngayon lang lahat ito nalalaman. Yes, Mr. Chair, Yusek Bernabet. Yes, sir. Because I think nung initially po, no, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and NEP. And they relied on the coordinates sa Sumbong sa Pangulo. So they followed that Sumbong sa Pangulo coordinates, which is the MIPS coordinates. So, pati yung AFP at PNP na mislead sa simula, pati sila na mali sa report dahil dito. Yun po yung kanila pinuntahan po, yung MIPS coordinates. Bale po, the DPWH is also coordinating with ICI to give technical support. Pero po, ito po ang 421 talaga ay sa ICI po ito na task and task. And pati po yung AFP at PNP, dagdag sa marami na nilang trabaho, kailangan nilang sumama ulit sa DPWH, ulitin yung pag-audit, investigate sa mga 1/3 of the total number of projects. Possibly po. Possibly. So, pati po sila nabanatan. Yes, Mr. Chair. Mr. Chairman, just one quick interjection. During the hearing of the Committee on Justice of the Senate, the ICI, the chairperson, as well as secretaries, Babes, mentioned that there were 400 plus ghost projects. So you're saying that the ICI was also misled? It's on the wrong information. Mr. Chair, yun po, the coordinates they use is the MIPS, so that now we have to revalidate using also the coordinates of the infratrack to ensure that indeed if it is ghost or it is in a different location, Mr. Chair. Which, black eye, ang nangyari pati sa ICI bilang investigative body dahil mali ang mga coordinates na ginamit at sinasabing 400 ang ghost project na mukha hindi pala tama at ngayon muli ninyong binubusisi. That is correct. Salamat, Senator Kiko. So talagang, and of course, kung ganyang karami o lahat halos ng mga investigating bodies ay minimislead, malamang ibig sabihin may pinagtatakpan talaga, no, sa buong proseso ito. I really, Mr. Chair, I really can't help feeling na may hindi nag-a-add up. Kaya katulad ni Senator Kiko, yung ni-raise niyang intervention in the earlier round, sang-ayon talaga ako na dapat bahagin ng usaping ito yung pagtingin bilang sa ghost project, pati sa mga substandard na project na dun may corruption din na probably nangyari. So, follow up ko naman po sa Department of Justice. So, will it Yusek Mark? Okay. So, I'll continue to ask the questions of the department kay ating Solicitor General Padulyon. Ano naman pong epekto nitong issue din, yung sa coordinate, sa mga kasong isasampa dun sa mga suspected na corrupt? Well, so ngayon po, Mr. Chair, as far as the cases that we have already and we are conducting investigations, hindi naman po siya maapektuhan, no? Pero in a way, it would have made things a bit faster. Kasi ang mangyayari po niyan, ito hong mga cases na inimbestigahan ng department is the product of the work of law enforcement pertaining to the NBI. So sila po yung talaga pumunta doon sa site at sinek at pinavalidate isa-isa kung talaga po ghost projects ito o hindi. But I guess with the data and information coming from the DPWH, when it would be more accurate, then it would facilitate and make the investigations and the gathering of evidence faster. Pero sa ngayon po naman, based on the cases that were referred to us by the NBI, gumagalaw siya kasi hindi naman po siya dependent doon sa data na nakalapog doon na yung binabanggit ko ngayon ng DPWH.
masasabi nyo lang po, DG Padulyon, assurance na may bahaging investigasyon led by the DOJ na hindi mamimislead nitong mga corrections na kailangan nating gawin sa mga datos na basehan ng mas technical siguro na investigasyon at audit na namumunuan naman ng DPWH. Yes, Mr. Ito Chair, po. Madam Senator. Kasi po, ang mangyayari ngayon, Ingat po, God bless po. ginagawa nga po ng DPWH, Salamat po. the submissions that we have, everything that they gather is brought to the ICI. And then any Ayan, so nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Office of the Ombudsman. Pero ito po mga kaso na ginagalaw